Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ang Pasko paalala na laging may liwanag sa dilim. Ipinahayag ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na ang pagdiriwang ng Pasko ay paalala na ang pag-asa at liwanag ay nananatili kahit sa gitna ng hamon sa buhay. Wow, galing, no? Sa kanyang mensahe sa Pasko, hinikayat ni Romualdez ang mga Pilipino na manatiling matatag sa pananampalataya at pinahahalagaan ng pagkakaisa, malasakit at tibay ng loob sa panahon ng pagsubok. Binawan, galing. I don't know, magandang basahin, kaya lang medyo nakakainis kuminsan. Ito ang sabi niya, mga kababayan ko, this Christmas season we celebrate the deep faith that unites us as Filipinos. Pag-asa, puso, tapang at pagmamahal sa bawat isa. Dagdag pa niya, ang pagsilang ni Kristo ay nagbibigay ng panibagong lakas sa mga pamilya at komunidad at nagpapaalala na may liwanag na laging dumarating kahit sa pinakamadilim na sandali. Tama naman. May the birth of Christ renew our hearts, strengthen our families, and remind us that even in difficult times, light always finds its way through. Maupay na Pasko, ha, iyo na tanan. Parang winaray na ito, no? Maupay na Pasko, ha, iyo na tanan. Ay, nako. So, again, magandang mga salita, magandang pakinggan, kaya lang, I don't know. Una, sabi niya, yung pagmamahal. Tingnan nga natin. Ang diwa daw ng Pasko is pag-asa, puso, tapang, pagmamahal sa bawat isa. Correct naman. Pagmamahal ng Diyos. Yan ang diwa ng Pasko sa sangkatawan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang Christmas po, hindi kompleto ang Christmas kung walang Semana Santa. Connected yan eh. Pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay muli. Bakit? Dahil ang Panginoon gusto niya tayong iligtas eh. Ito, meron akong tinatawag na gospel hand o Christmas message hand. Nandito sa ating mga dalere. Itong thumb natin ito, God's love, John 3:16. For God so loved the world. Kaya lang, dito may kasalanan tayo. Ang illustration ko is, ito yung langit. Nandito tayo sa lupa. Kung mamamatay ako, mamamatay ka, gusto nating may langit, kaya lang, iganyan mo, hindi ka makakalapit sa langit. Why? Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil makasalanan ako, makasalanan ka, hindi tayo tatanggapin sa langit. Ibig sabihin, maimpyerno tayong lahat. So, ang ginawa ng Diyos, Christmas, ito, siya ang lumapit doon. Si Jesus, Diyos, na naging tao, bumaba sa lupa na ipanganak para mamatay at mabuhay muli para sa pagpatawad ng ating kasalanan. So ito na yung third verse. Ito na yung good news ng Panginoong Hesus. 1 Peter 3:18, si Kristo namatay just once, siya na walang kasalanan namatay para sa mga makasalanan para pagdala sa atin papunta sa Diyos. So ang pang-apat dito, Revelation 3:20, sabi niya, I stand at the door and knocks, and if anyone hears my voice and opens the door, I will come into him, dine with him, and he with me. So, ang Panginoong Hesus tumutok-tok sa ating buhay, sa ating puso.
Gusto niyang pumasok diyan para mag-establish ng relationship sa tao, sa akin, sa iyo. So dito, naghintay siya sa desisyon sa tao. Kung tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso as our Lord and Savior, John 1:12, sabi dito, sa lahat ng naniwala at tumanggap kay Jesus, sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, kung anak na tayo ng Diyos, ang assurance natin, hawakan natin yan, is your assurance of going to heaven after our death. Yan po ang meaning, significance ng Christmas. 1 John chapter 5, 11 and 12. And this is the testimony God has given us, eternal life. In this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So, diwa ng Pasko, tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Mag-ABC po tayo. Yun ang palagi kong sinasabi. Ano yung A? Accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na nabuhay, na ipanganak, nabuhay, namatay, nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yun po ang buong kwento ng Christmas. Mahal tayo ng Diyos. So, tama itong sinasabi ni Martin Romualdez, pag-asa, puso, tapang, pagmamahal sa bawat isa. Ang tanong, anong ginawa nila? Yung first 3 years, anong ginawa nila sa ating budget? Nilustay, binalahura, siningitan. Kaya ang tawag sa kanya, pork barrel king. Yan ba pagmamahal? Yan ba malasakit? Yan ba? Kaya, parehas sila sa Pangulo, ang gaganda yung mga sinasabi, iba namang nangyayari. So, let's walk the talk. Kung totoo na pagmamahal, puso, malasakit, gawin ninyo. Pagmamalasakit ba yung binalahura nyo ang for 3 years? Ilan? 1.2 trillion ang budget insertion. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional, ibinalik nyo pa rin. Ay, nako. So, Merry Christmas na lang sa ating lahat, mga kababayan. Salamat sa inyong pagmamahal sa pagsubaybay sa channel na ito, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kaya, ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na ni ang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan, guys. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na, so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan.
Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.